malaman kung sino ang siya na rin siguro ang makakapagsabi kung ano yung tunay na nangyari. Inumpisahan na at inimbestigahan na sa pamilyang Camilon at saka Police Major na isa sa mga prime suspect sa pagkawala sa isang beauty queen na guro ngayon ay hinahanap sa kasalukuyan. Ginawa ng admin proceeding na ito laban kay Police Major Licastro tungkol ito sa kaso ng pagkawala ng kanyang nubya na isang guro at beauty queen dati. Ngayon ay ito ay mayroon itong kaparusahan pagsamantalang 6 na buwan na pagkasuspensyon o papunta ito sa pagkakulong o pagkatanggal sa serbisyo ayon kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Hepe ng CIDG Regional. Admin proceeding na ito ay basically nire-resolve to within 30 days. So, substantial evidence lang ang hinahanap dito. It is classified as grave offense doon sa aming admin procedure to. If he will be proven guilty for violation of this conduct unbecoming of a police officer, 60 days to 6 months suspension, minimum penalty yan, 1 rank demotion, medium yan, at of course yung maximum dismissal from the police service. Colonel Malinaw nagbigay ng assurance sa pamilyang Camilon sa ikalulutas ng kasong ito. But as the lead investigating unit sa kasong ito, we are yet to receive the official document declaring nagkaroon ng match sa DNA samples na binigay ng Camilan family. 2 weeks minimum yung itatagal na examination, but considering very technical, lalong-lalo na dun sa sampling sa blood samples, we're still awaiting for the official document. Samantala, magbigay ng pabuya si Senador Raffy Tulfo na 500,000 kung sino makapagturo kay Jeffrey or Jepoy magpantay. Ito yung personal bodyguard sa isang police major na sangkot o prime suspect sa kasong ito. Ito tungkol noong nakaraang linggo na nagreklamo ito sa Raffy Tulfo in action. Ako po ay magbibigay ng reward. Ginawa ko to noon, na-solve ko, gagawin ko ulit ngayon. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Jeffrey Jepoy Magpantay. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Pero ko pong sarili yan. Ayan po. Pagmasdan po na mabuting pagmumukha po ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Si Jepoy Magpantay ay isa ito sa mga tinuturo sa 2 testigo na nagbuhat sa katawan ng isang dating beauty queen. Inilipat doon sa pulang sasakyan na ito. Sa Batangas itong pulang kulay na sasakyan at marami itong nakuhang mga gamit na ito ay nagmula sa dating beauty queen at isang guro. Kaya noong Lunes sinasabi nila na yung mga nakuhang gamit ito ay mga ebidensya na talagang nagpapatunay na ito ay galing na mga gamit sa dating beauty queen. Sir, hingi lang po sana kami ng update doon kay Camilon. Okay, yesterday, habang ongoing yung nagpapa-evaluate kami ng mga ebidensya sa Provincial Prosecutors ng Batangas, minarapat na lang namin i-file. Since doon sa initial evaluation namin,
in compliance na sa Department Circular 20, ay may nakita ng prima facie evidence for the crime of kidnapping and serious illegal detention. So, tinanggap naman ang piskalya and the case will undergo a preliminary evaluation. I-evaluate po yan ang piskalya, ipapatawag din po kami mga investigador kung may kulang pa ba o wala na para maisampa itong kaso kidnapping and serious illegal detention. Sir, bukod po ba sa kidnapping, meron pang ibang pwedeng i-file sa kanya? Initially, ang nakaso namin kidnapping and serious illegal detention, base po yan sa testimony ng magulang, ng kapatid, at saka yung kaibigan na isang beauty pageant contestant din, ni Catherine, na nagsasabi doon na si Major Alan De Castro ang tatagpuin ng biktima ng time na yon. It was supported by the screenshots ng mga messages exchange between the victim and that friend niya na isang beauty contestant din. No? So, with that, at nadugtungan din po yung sa testimony ng dalawang witness na around 10 o'clock nakita yung sasakyan ng biktima na nakaparada na merong harap na nakaparada sa harap na red CRV na isinali yung isang dugo ang babae na wala ng malay, dumudugo na yung ulo at katawan, isinalin. So based on that, there was deprivation already of liberty, no? So for the meantime, base sa ebidensya natin, yun lang muna ang nakaso natin. As to other crimes, or magkaroon man later on ng modification, depende po yan kasi as we have mentioned before, merong na-discover na more or less 17 hair strands dun sa loob ng sasakyan. At ang crime lab natin ay nakapag-retrieve ng 12 swabs ng blood samples. At yun nga, naipag-ugnayan agad tayo sa pamilya ng Sunday na nakuha ng samples sa kanila. But for the meantime, pinag-iisipan pa muna nila at willing naman sila magbigay if ever na handa na sila. At yun na may ginagana natin. For the record, sir, yung pinailan natin ng kaso Major Alan De Castro, si Mr. Jeffrey Magpantay, base sa research natin ay ginagamit yung personal driver, at saka yung dalawang di pa nakilalang bumubuhat, no, doon sa dugo ang babae na galing doon sa Nissan Juke nilipat doon sa red CRV. So yun pa patuloy pa natin kinikilala, and later on we can easily make an amended complaint na ma-include sila, no? Later on pag through our efforts ma-identify sila. Through your effort, sir, na sa investigation nyo, sir, yung talagang pinaka-motive na nangyari kayo na biglang nagkaganon si Catherine Camilo, sir? Ang base sa pahayag ng kapatid at sa kaibigan niya, gusto nang humiwalay nito si Catherine kay Major De Castro, at meron pang nabanggit na itong opisyal natin ay nananakit. At minsan din sinabihan allegedly ni Catherine, yung asawa ni Major De Castro, na may babae itong opisyal na ito. So probably that's the most probable motive that probably might anger the officer na kung mapatunayan later on sa ebidensya, no? But yun na nakikita natin yung motive ng pagkawala niya. Sir, yung Nissan Juke, natagpuan na po ba? So far, negative pa. But from the other vehicle ng red CRV, na-identify natin yung last registered owner, who is from Metro Manila. Nung Sunday din, pinapunta ng investigador, and we were able to get his statement na ito ay nabenta as late nung 2013. At hinahanapan na namin siya ng proof of deed of sale na na-transfer talaga. So, it will be a long shot, but on the other hand, tinutulungan ka ng Highway Patrol Group para ma-pull out yung history records sa sasakyan, para makita how come na itong vehicle nito ay napunta sa
sa crime scene. Naging abandoned na red CRV. Sir, yung CRV po ba, kilala na kung sino may-ari? Yun nga, nakilala na po natin na taga Metro Manila at naibenta na daw yun as early as 2013. So it will be a tedious process but tinutulungan tayo ng Highway Patrol Group 4A na sila na nag-effort dyan na pull out yung full records sa sasakyan. So far, sir, yung sinampal natin, kinala natin kaso, sir, matibay ba yung ebidensya laban kay Language or Castro, sir? Yeah, we firmly believe, base doon sa initial evaluation ng Batangas Prosecutor's Office, there's merong certainty of evidence to secure a conviction later on for kidnapping. Doon sa kidnapping and serious illegal detention, once you deprive a person for more than 5 days, so that's a capital offense, the reclusion perpetua. Depende po yan later on if ever na magamit namin yung forensic evidence na if ever magkaroon kami ng DNA profiling, probably mamamodify yung kaso. Depende pa rin. It may be elevated to murder or iba pang kaso na pwede na yung makita may sampas kami na. Sir, as I mean, na nag-iimbestiga dito sa kaso na ito, sir, sa social media, sa maraming na sinasabi, kabaro, kaya matagal ang proseso, ano po mensahe ni senior sa ating mga kababayan, sa mga netizens, sa mga... Ganito kami dito sa PNP, lalo na dito sa CIDG, we only base our pronouncement sa ebidensya. We know na maraming speculations na lumulutang na ganito, ganyan. Pero mahirap pong i-convert ang speculation into evidence. Meron po tayong tinatawag na rules on evidence later on sa korte, sa trial. Pag puro lang tayo hearsay, except for the exception sa batas, hindi talaga tatanggapin. Our subject of our investigation is a trained police officer. So based on sa initial interview natin, general denial, at he opted to exercise his right to remain silent. So yan ang challenge sa amin ngayon. So pagalingan na lang. Kami as investigator, we will look for evidence to